Letter D. Okay. Handbrake release habang nakatapak sa brake. Hila, baba. Alright. Magpapatakbo tayo ngayon ng matic. Naka 9 o'clock and 3 o'clock position naman yung ating manibela. Tingin sa malayo. Imagine mo, ito yung gulong mo sa right. At andun naman yung gulong mo sa left. Nakita mo yung parang sticker, pwede din yun eh. Yung bilog na yun. Yung pinaka corner, maaaring nandyan yung gulong mo sa left. Tulad yan, si kuya. Nasa gitna. Huwag mong mabusinahan. May-ari ng mga baka yan dito pagkagaling. So kung sakaling si kuya abuting sa gitna, gigilid tayo o iiwas tayo. Bibitaw mo yung brake pedal ng dahan-dahan, 100%. Dahan-dahan, then 100% na. Release. Tatakbo ng kusa yan. So no gas. Tingin sa malayo. Maintain na hindi ka mapupunta sa gilid, hindi ka rin mapupunta sa gitna ay sa pinaka sa kanan. Balansehin mo lang. Good. So i-observe mo yung buong shell ng sasakyan sa unahan. Ang haba ng ating dashboard, itong dashboard, hanggang sa unahan, mga 1 dipa ko pa yan, mga 1 metro pa yan. So dapat lagi tayo may allowance. Sige, tuloy mo lang. Diyan tayo titigil sa may posting yon. Yan, diretso lang. Makakatulong din ng left and right side mirror para malaman mo kung nasa loob ka talaga ng kalsada. And then iwasan mo nakasandal yung ulo mo sa headrest. Yan. Kasi pa nakasandal ang ulo mo sa headrest, magkaka-stiff neck ka niyan. Itigil natin si City sa tapat ng poste. So tatapak ka ng brake pedal ng dahan-dahan lang. Good. Medyo naging abrupt na konti pero i-adjust pa rin natin yan. So habang nakatapak ka sa brake, ilagay mo naman sa reverse. Subukan natin umatras. R. Andun din yung R, di ba? Silipin mo ng left and right side mirror. Papatrasin mo, bibitawan ng konti yung brake pedal, pero magtira ka ng 30% para mabagal lang tayo umatras. Tingin sa mga salamin kasi wala naman tayong reverse camera. Check mo left and right. Good. Kung saan malapit yung likod, kontrahin mo lang naman manibela mo. Lalayo yan. Ayan, malapit yung left side mo, tilt ka ng right. Pero balik mo sa straight para mabalance agad. Good. Check left and right, hindi lang isang side. Pag nabibilisan ka, nandyan ang brake pedal para pabagalin. Kung may tatamaan na, aba pati gilid mo, may brake pedal ka naman. Ayos. So silip left and right, may rear view mirror pa. Ako rin, may rear view mirror din ako. Yan, kala nyo ha. Okay. Dapat nasa loob tayo ng ating kalsada ha. Pag malapit sa right side, tilt ng left. Pero balik din sa straight. Pag malapit sa left side, tilt ng right. Pero ibabalik mo din sa straight. Tapos medyo pinipigilan natin ng konting brake para mabagal lang tayo habang umatras. Ayos siya. Para mas magaling siya sa atras. Sige pa. Tuloy mo. Mas madali ho niyang naintindihan yung atras. O saan malapit yung likod? Silipin mo. Ay, malapit. O ngayon, anong gagawin? Tilt mo ng left. O, tapos balik mo sa straight. Mabalance yan. Okay. Then dahan-dahan tayong hinto sa part na to. Smooth braking. Oh, mas smooth din yung patras. Kaysa doon sa pabante. Pag pina-actual test ko to kay LTO, sasabihin ko doon sa evaluator, atras lang po. Subukan natin abante ulit. Lagay mo sa drive. Magaling ka sa atras, dapat mas magaling ka sa harap, abante. Release ng brake pedal, 100% release. Tingin sa malayo. I-observe mo yung balance ng buong shell ng sasakyan. Good. Wala pang gas pedal yan ha. Tuloy-tuloy pa yan. Yan. Nagbago na. Iwasang nakasandal yung ulo sa headrest. Hindi naman masyadong higa ka ng konti. Yan. Huwag lang yung talagang sinandala mo ng headrest. Ang headrest kasi hindi yan pahingahan. Yan ay head restraint. Para kung sakaling may bumangga sa atin, ay tulong yan para hindi tayo mabalian ng leeg. So hindi yan pahingahan. Titigil tayo ulit sa harap ng poste. Gradual din ang braking. Gradual yung braking mo kanina sa reverse. Dapat gradual din ang braking mo lalo na sa abante. Harap ng poste. Balikat. Oh, abrupt ulit. So ulit po kami para mas magaling po siya sa atras.